Ako po'y handa nang sumagot sa inyong mga katanungan. First question, Jean Mangalus, Philstar. Hi, good morning po. Good morning, ma'am. The NBI recently arrested 2 Chinese spies and 3 Filipinos for spying on Malacanang Palace. How is the palace responding to this? Can we expect the palace to double security following these threats? Yes, of course, nakakaalarma po talaga yung balita na yan. At magpagpupursigihin pa po natin at paiigtingin po natin ang ating puwersa para po masugpo ang mga sinasabi at napagbibintangang spies. At kailangan po talaga na mas maigting ang pagsisiguridad or pang seguridad ng ating palasyo at of course ng Pangulo. Following this development, does the president have a decision on the citizenship of Li Duanwang, the Chinese national who's vying for a Filipino citizenship? Yes, kung matatandaan natin itong si Li Duanwang, Yes. siya yung Chinese citizen na nagkaroon ng proposed bill na nag-grant or na-approve ng Senado at ng House para siya ay mabigyan ng at mag-grant ang kanyang naturalization or mabigyan ng certificate of naturalization. Okay, meron tumutol dito si Senator Risa Hontiveros because meron di umanong red flag dahil sa link sa Pogo. Sa ngayon po ay hinihintay po natin ang enrolled bill at ang Pangulo po ay pag-aaralang mabuti ang nasabing enrolled bill at hintayin po natin kung ano magiging desisyon niya. At pangako po ng ng Pangulo ay aaralin po ito mabuti bago po ito mapirmahan o kung ito man ay mabibito. So hintayin po natin ang kanyang aksyon. Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi, ma'am. Speaking of Senator Risa Hontiveros, she expressed alarm recently over the resurgence of POGOs almost 2 months after the ban on POGOs took effect. Sabi niya na reinvent lang daw itong mga POGOs na to into other scam operations. Ano po ang ginagawa ng palasyo tungkol dito? Makikipag-ugnayan po tayo sa ating mga ahensya na dapat na tumugis kung meron pa pong mga POGOs dito na siyang nagtatrabaho, nag-ooperate ng walang lisensya. Obligasyon po ng gobyerno na tugisin ang mga ito dahil sila po ay illegal. Makakaasa po kayo ng mabilisang action dito. And also, ma'am, she also pointed on the resurgence ng mga text scam messages na patuloy pa rin daw po after the ban on POGOs. Ano po yung gagawin din natin dito? Maliban po siguro sa magiging aksyon ng palasyo at ng gobyerno, magiging pagpupursigihin po rin natin na maiayos yung batas patungkol dito. Dahil sa ngayon po, yung batas patungkol sa SIM card registration, ito po ay isang dahilan kung bakit nagkakaroon pa po ng ganitong klaseng mga text scams. Dapat po ito ay masuri muli para po maging epektibo ang batas na ito. Last na lang, ma'am. Si Senator Risa kasi she was pointing on several loopholes dun sa EO 74 na kailangan daw po dapat ma-address. Anong particular yung EO 74? SIM card. Yung SIM card. Okay, SIM card. Yun nga po, kahit noon pa po, sinasabi natin ay mukhang meron po talagang loopholes. Ang nasabi, maski na po yung batas, sinabi nga po, ang pagre-register dito ay maaaring gawing online at ito ang naging sanhi ng problema kung bakit hindi naging maayos ang pagre-rehistro at patuloy pa rin po ang mga pagre-rehistro kahit po sinabi nila yung mga tao ay kahit mga monkeys ay nakakapagrehistro. So ito po ay talagang kung tutuusin na ipaglapastangan sa batas natin. Pero mas maganda po talaga na pag-usapan mabuti paano maaayos ang batas na ito. Pogo ba? So, Yes, ma'am. She was talking about yung particular provision dun sa EO that excludes online games of chance conducted in PAGCOR operated casinos, yung mga licensed casinos and junket. Yung order natin sa Bureau of Immigration na bilisan, paspasan yung pagpapadeport doon sa mga kinakailangan ng ma-deport. isasama po natin yan. Sa tamang panahon, sa tamang aksyon, magagawa po natin lahat yan. Basta po siguro yung mga detalye po ito, kung mga requirements ay na-comply na po,
para po sila ma-deport, lahat po yan ay gagawin natin. Wait. Evelyn Quiros, Filipino Mirror. Good morning, Yusek. Doon lang po sana sa mga sunod-sunod na illegal pogos na nahuli ng PAOK sa Pasay. Meron po bang direktiba ang Pangulo dito? At as a lawyer po, meron po bang liability ang mga LGU officials dahil na-issuehan po ito ng mga permits? Alamin po natin kung hanggang saan po ang naging partisipasyon ng mga opisyal ng LGU, kung nabigyan po ito ng permit, kahit wala pong tamang dokumento, at lumalabas po na lahat itong mga taong ito na nagkaroon po ng tsansang makapagtrabaho sa Pilipinas, malamang ay hindi lamang po mga opisyal ng LGU ang maaaring managot. Kailangan po nating matrace kung paano nakapasok ang mga foreigners, Chinese nationals in particular, or may iba pa, no? May iba pa pong foreign nationals. At ito po ay pag-aaralan natin at makikipagtulungan po tayo sa lahat ng ahensya para masugpo ito and at the same time mapanagot ang dapat mapanagot. Thank you. Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Yusek, on another issue. Medyo naging controversial yung sa busway, Okay. Yusek, ngayon, mukhang nagre-request yata ang Philippine National Police na ma-exempt sila in case of during emergencies, magamit din yung busway. Anong reaction dito ng Palace, Yusek? Kung hindi ako nagkakamali, meron naman pong provision dito na kapag ka po in case of emergency and on duty, allowed naman po silang gumamit ng busway, EDSA busway. Pero dapat lamang po, ito ay mapatunayan. Hindi po ito maaaring maabuso at gagamitin lang po yung salitang emergency. So bago po sila gumamit ng busway, siguraduhin lamang po nila na hindi nila aabusuhin yung ibinigay sa kanilang karapatan na gumamit ng busway dahil gamit lamang yung salitang emergency. Does this include yung mga emergency meeting? Kapag ka po kasi sinabi natin na miyembro ng PNP, ambulansya, fire truck, hindi po kasama doon yung emergency meeting. Kung may emergency meeting, mas maganda po umalis sila na mas maaga sa kanilang bahay. Salamat po, Yusek. Ana Bacho, GMA News Online. Morning, ma'am. Morning. May we just get your reaction on the recent pronouncement of Vice President Sara Duterte that in an indignation rally in Cebu, she said na may karapatan ng mga Pilipino na magalit sa gobyerno, ma'am? Unang-una, nakakalungkot po na mula sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa ay mukha pang nag-i-encourage siya sa mga tao na magalit sa gobyerno. Nung nalaman po ito ng Pangulo ay wala po siyang naging reaksyon dito dahil hindi nga po ito dapat nanggagaling sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa. Ang tanong lamang po, nung panahon ba ng kanyang ama, nagsabi rin po ba siya na maaari po kayo magalit? Lalong-lalo na po nung ang kanyang ama ay nabansagan at nabigyan po at kinilala bilang most corrupt noong 2017. Matatandaan niyo po ba yun? Noong, kailan po? Noong 2016 ay runner-up lamang ang Pangulo. Ito. Noong 2016, runner-up lang si Pangulo bilang most corrupt. Siya ay kinilala ng Organized Crime and Corruption Reporting Project. Pero noong 2017 ay nag-level up si dating Pangulong Duterte at siya na po yung naging awardee at kinilala ng People of the Year being the most corrupt. At inamin din naman po niya sa kanyang statement ni Pangulong Duterte na siya ay corrupt at siya ay nagnakaw. Pero naubos na nga lang. Kaya natatandaan niyo po ba yon? Because meron pa po ako ditong statement niyan. Okay? So, ang tanong lamang natin, yung ba ay hindi niya man lang nasabi na dapat na merong karapatan ang taong magalit.
And at the same time, wala po tayong nadinig sa Pangulo kahit ano pa ang naging di umanong anomalya ng DepEd sa pamumuno ni VP Sara. Lalong-lalo na nung nasayang ang pondo sa mga pagkaing nabulok lang na intended sana sa mga estudyante, lalong-lalo na sa mga maralitang estudyante. So being the Vice President, siya bilang Vice President, mas maganda po sana kung siya ay mag-encourage sa mga tao na makipagtulungan na lang instead of having this feeling of hatred against the government. Mas maganda po na sabay-sabay sana tayong umangat kesa sa may mga ibang tao na gusto magpabagsak ng gobyerno. She's arguing that it's part of freedom of expression. Yes, wala po tayong masasabi kung kanyang ine-express ang kanyang damdamin. Pero bakit naman ngayon lang? Mas marami naman din pong nangyari nung panahon ng kanyang ama. So parang ang pag-encourage po ba niya na magalit ang tao, meron po ba itong link doon sa sinasabing destabilization? At pinapatungkulan palagi na ang taong bayan ay dapat nang kumilos laban sa gobyerno. Ma'am, nabanggit niyo po kanina wala pong reaction si Presidente. So nakakausap niyo po ba siya tungkol sa mga ganitong pag may banat po yung mga Dutertes against him? Tinanong po natin yan sa PCO na nakipag-usap kay Pangulo dahil tinanong natin, definitely alam natin na ito ay magiging issue. Ang tinanong po natin, ano po ba ang reaksyon ni Pangulong Marcos? Kilala po natin ang Pangulo. Hindi siya agad-agad nagre-react sa mga ganito. Kaya hayaan na lang natin dahil siguro iniisip niya ang suggestion na ito ni VP Sara na i-entertain o maging okay lang na maging magalit sa gobyerno ay isang napakawalang kwentong suhestyon. Thank you, ma'am. Maricel Halili, News 5. Ma'am, magandang umaga po. Good morning. Ma'am, you mentioned earlier about destabilization. What do you mean by that? Meron po ba kayong natanggap na information about anything about this staff? Wala tayong formal na impormasyon na may destabilization, but mapapansin po natin sa kanilang mga statements kapag sila'y nagrarally, nag-uudyok sila ng galit, nag-uudyok sila sa mga tao na ito ang paniwalaan dahil ang gobyerno ngayon ay abusive at excessive. Doon pa lamang po ay makikita natin, mararamdaman natin kung saan sila papunta. Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Yusek, follow up lang po doon sa issue. Yung bang ganong mga pronouncement, statement, being a lawyer, Yusek, pwedeng ma-classify as inciting to sedition? Ang alin po doon? Yung magagalit? Hindi pa po. Maybe one step towards that. Pero hindi pa po. Salamat po, Yusek.